Welcome to Learners Math TV. Sa video na ito ay pag-aralan natin ang how to simplify radical expressions by rationalizing the denominator. For our first example, we are going to simplify cube root of 1/2 by rationalizing the denominator. And it means, etong 2, gagawa natin ng paraan para mailabas natin mula dyan sa loob ng radical symbol. And ito ang ating dapat gawin. Since etong 2 ay may exponent na 1, lagyan natin just for visualization para makita natin yung process. Kailangan natin siyang i-multiply sa 2 raised to 2. And it is based on the product of a power rule na sinasabi na if a raised to m times a raised to n, it is equal to a raised to m plus n. So later on, if you multiply 2 raised to 1 to 2 raised to 2, magiging 2 raised to 3. So by that, magiging magkaparehas na yung exponent ng denominator doon sa kanyang index. And then, bago yun, kinakailangan mai-multiply din natin yung ating numerator sa 2 raised to 2 para hindi natin mabawasan yung original value ng ating radicand. The original value is 1/2. Kaya natin kailangan din i-multiply yung numerator because 2 squared over 2 squared is just equal to 1. Diba? Ang 2 squared ay 4, tapos 4 din. 4 divided by 4 equals to 1. And 1 times 1/2 is just equal to 1/2. Kaya natin kailangan siyang i-multiply ng parehas yung numerator at denominator para maingatan natin na wag mabawasan yung value ng ating original na radicand, which is 1/2. Now, the next thing to do is multiply numerator to numerator and denominator to the denominator. So, magiging 1 times 2 squared, it becomes 2 squared. And then, 2 raised to 1 times 2 raised to 2, it becomes 2 raised to 3. Ngayon, dahil magkaparehas na yung ating index at saka itong exponent, pwede na nating ilabas yung 2 sa loob ng radical symbol na yan. Mula dyan sa loob, ilalabas na natin. At itong 2 raised to 2 ay isi-simplify na natin siya. Siya ay magiging ganito na. Ito na ngayon ang ating final answer, the cube root of 4 over 2. Ito naman ang ating susunod na example. Meron tayong the fifth root of 3 over x squared. So we're going to simplify that. Ganito ang ating gagawin. Ayan. By product of a power rule, aayusin natin yung ating denominator. So, kailangan ma-multiply natin yung x squared sa x raised to 3. Diba? 2 plus 3 equals 5. Ayan. So, later on, magiging magkaparehas na siya. Yun ang target natin. And then, of course, kailangan yung numerator i-multiply din natin sa x raised to 3 para walang mabagong value doon sa kanyang original radicand. Now, next. Multiply na natin. 3 times x raised to 3, it is equal to 3x raised to 3. Tapos ito na, pag minultiply na natin yan, ay magiging x raised to 5. Ayan. So, dahil ang exponent nito at yung index ay magkaparehas na, pwede na natin yang ilabas sa radical symbol. At matitira na lang dito yung 3x cubed. So, ang final answer natin ngayon ay the fifth root of 3x cubed over x.
Baka gusto mong i-challenge ang iyong sarili. Maaari mo munang i-post ang video pagkatapos ikaw muna ang gumawa. Then later on, tignan natin kung nakuha mo na. Okay, ang gagawin natin ngayon dyan, para malaman natin kung tama ang iyong ginawa, ay, ayan, i-multiply natin yung ating denominator sa r raised to 2 s raised to 4. Bakit? Di ba, ang target natin, index natin ay 5. Kaya, kailangan yung r dito ay squared. Di ba? 3 plus 2, 5. Tapos dito, since ang exponent dito ay 1, so dapat dito ang s ay raised to 4. Because 1 plus 4 equals 5. Kasi yun ang target natin later on. Now, para hindi mabago yung value ng ating radicand, of course, kailangan yung numerator ay i-multiply din natin sa r squared s raised to 4. Then, multiply na natin. Magiging the fifth root of 2r squared s raised to 4 over r raised to 5 s raised to 5. Since ngayon ay parehas na ang index at saka yung mga exponent ng denominator, pwede na natin siyang i-simplify. So, magiging the fifth root of 2r squared s raised to 4 over rs ang ating simplified and final answer. Kung tama ang iyong ginawa, ituloy mo lang, lalo pang magsanay sa ating susunod na halimbawa. O baka gusto mong i-challenge uli ang iyong sarili. Pwede mo munang i-post at ikaw munang mag-solve. Ayan. So, tignan natin. Kung nasubukan mo na, tama ang iyong ginawa, tignan natin. So, dapat, etong ating denominator ay i-multiply natin sa 3 squared, a squared, and b cubed. Okay, bakit? Di ba kasi ang target natin na maging magkaparehas yung ating index at saka lahat ng exponent sa denominator. So, eto namang b raised to 1 para medyo hindi tayo malito. Let us visualize the exponent. Ayan. Kasi pag walang nakikita, nakakalimutan. So, visualize muna natin just for visualization. Pero actually, kung sanay ka na, hindi naman kailangan ng isulat pa yan. So, dapat i-multiply din natin yung ating numerator doon sa 3 squared, a squared, and b cubed. Then, let us now simplify. Etong 3 squared, ang katumbas niyan ay 9. Tapos, since yan ay 9, magiging 2 times 9, di ba? 2 times 9 equals 18. Then, eto naman ngayong a, may raised to 1 dyan, kaya ito ay naging a raised to 3. Yan. A raised to 1 times a raised to 2 is a raised to 3. Tapos, wala namang b rito, so just copy b cube dito sa kanyang numerator. And then, lahat na ngayon ng exponent ng ating denominator ay magiging 4 na. 3 squared times 3 squared is 3 raised to 4. A squared times a squared equals a raised to 4. And b raised to 1 times b raised to 3 equals b raised to 4. So, yun yung reason yan. Then again, di ba kailangan na natin siyang ilabas kapag magkaparehas ng exponent at saka yung index. Ayan. So, ilabas na natin lahat ng ating denominator. Kaya ang magiging final and simplified answer natin is the fourth root of 18a cubed b cubed over 3ab. Ngayon naman ay maaari mong ituloy ang pag-enhance ng iyong skills.
Maaari mong sagutan ang practice exercises na ito. Maaari mo ring ilagay sa comment section ang iyong mga final answer upang makita natin kung tama ang iyong sagot. Sapagkat laging tatandaan, sa math ay hindi maaaring nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.